Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Sa Regional Development Council, kasama diyan sa aking ginagawa ay kausapin ang ating mga regional government directors and officers para magplano special infrastructure yung para dito sa ating region. At kaya itulong po tayo sa pagkakagsulong ng mga kalsada ngayon ay magpapaluwag dito sa atin sa Batangas. Ayos po natin na itong ating mga kalsada hindi lamang mapuntang ibaba hanggang Bilaga, kung hindi mag-cross tayo ng mga kalsada pa-kaluran. Kaya mayroon na po tayo yun po dito sa atin sa ecotourism road na manggagaling, mayroon na po lamang maging ilang kilometro para mabutas kung galing po dito sa Lucena, papunta po dito sa Sariaya, ay dire-diretso naman po yan ang San Juan at may diretso na dito sa atin sa Star Tollway. Kaya yan po yung magdadala ng maraming volume ng traffic pagka nabutas na in a year's time. Yun po naman natin dito, alam po ang ating mga senador at ang ating mga congressmen ay katulong din po natin sa pagsusulong na matapos na. Ilang kilometro pa rin lamang po ito. At ito po yung magbubutas na. Kung kaya mula dito sa Lucena ay dire-diretso na tayo na pwedeng mag-lazy drive around the coast lines hanggang doon na po sa Manila Bay. Ay ito pong ating mga ito, yung tulay nito sa yun pong iya sa Nasubo ay plus na address na po yan tayo. Makakalating po doon ng Pilipinas. Yan po ay napakahalagang ecotourism piece. Ngayon, doon po naman sa atin sa bandang ito pong ating Star Tollway ay kita natin na malapit na rin po matapos. At kamakailan lang po, dahil kita ninyo sa mga balita yung ating project. At dito po, sa Nasubo, maliban po dito sa kalsada, ito, nabutas na po ito, mayroon po dito, inuumpisahan naman, at kasama na sa lagi na rin namin sa Nasubo, yung dire-diretso po ito dito. Ito po, kaya tayo po yung gagaya na ganyan, at dito po. Ngayon, mayroon lang po ako, Ma'am Governor, na malaking concern. For all those years, ilang task forces na po ang ating panakala at pinagigyan naman tayo ng tulong ang ilang government agencies na ating infrastructure. Kahulihan po ay yung task force para po patulungan ng kalagayan. Dito po yung mayroong isang port na ngayon ay ginagamit na taungan ng mga makinisda. Ito pong ating port dito ay ngayon ang passenger port ay napupuno na at nangangailangan na rin po tayo na mayroong alternate fishing port. Ito po port dito ay makakatulong ng malaki sa development ng area ito na ito po ay ito-connecta naman natin dito. Yan po ang direksyon ng ating mga panunggala dito. At dito po ay nagpapasalamat ako, ang public works ay maalang tumugon doon sa pangangailangan na gawain kaagad ang pagpapaluwag ng kalye doon papunta sa port sa Kalatagan. Galing po doon sa Kabayanan. Ang ating pong concern ay ito po ay nagawa yung port ng mga mahilig labing isang taon na yung nakakaraan, pero hindi po natin nadadaungan ngayon ng mga roll port. Napakahalaga po nito sapagkat sa ating pong pananaw, ito ay hindi lamang po ito papunta rito sa atin sa Isla Verde o kaya ay sa Lubang Island. Ang Lubang Island po ay mahigpit ang pakikiusap ang paghahanap ng solusyon para po mabuo yung katuwang na port dito. Ito po ay isang daan na maaaring mas malapit po ang pumunta sa Region 3 through Maribeles and Olonga po. Galing po dito sa atin sa Batangas ay madali po natin maikokonekta ang ating train sa Region 3 at dito po sa ating Mimaropa sa mga island provinces. Mas marami po ang manggaling dito papunta sa mga Maribeles sa Region 3 kaysa sa pupunta sa Pasay o sa South Malabor. Kung kaya po sa aming pananaw ay napakahalaga
tulungan ng ating governor, ng ating senator sa pakikiusap sa higher officers ng PPA, sapagkat yan po ibigyan po ng mandate itong ating board managers dito. Ito po yung Southern Luzon at saka ang board ng PPA ang kailangan natin palapagin. Ang kailangan po lamang ay mapalalim at nang madaanan ng rural board. Kami po ay nangangailangan ng ang inyong budget na tulong at yan po ang nais kong tingin sa inyo. Noted po, Engineer, development ng Nalawigan ng Batangas. So, noted po, Engineer Andan, noted po. Salamat po at nais ko lang po ipalala sa pagkakataon doon at tayo ay being aired. Pangalawa, sobrang gagaling na po rin ng mga tatay na nakuha po yung bahagi din namin sa panelist, sa interview. Isa po sa mga edition mo ng Kapag Batangas, go, paniwala po kayo, didevote nila isang oras po tungkol lang sa housing. So, thank you, Kapag Batangas. Number 2, Salamat po. ang gusto ko lang po sabihin, hindi po kayo ng Villarreal, hindi ako tatanong. Sabihin ko lang po, thank you sa in behalf of the housing sector and PWD sector, thank you. Thank you number 1 kasi bukod po sa pusong alae, to prove the transparency of the recto administration, meron po tayong pulong bayan. I-air din po yan sa Drive Radio 99.9, 7:30 to 9. Kasama po natin ang media, wala akong script yan, kahit ano, anything under the sun. Like sa Sabado po, kapag-uusapan doon yung education sa Batangas, na kasama po doon yung apat na superintendents. Wala pong no holds barred yan. Proof of the transparency principle of the recto administration. Number 2 po, sa housing, tinatanong po ninyo, yung short term namin yung balay. Pero yung aming medium at long term, meron po tayong viable socialized resettlement. Meron po tayong local shelter planning na ginagawa, natapos sa po yan. Na ito po ay titingnan ng susunod na administrasyon po yan, pati yung ating ginagawa. And meron pa po mga ginagawa pag-aaral. At meron pong 4 na bayan at isang syudad na sinusundan na yun ng governor. Ito po yung Mabini, Alipagtag, Owan, at saka Batangas City. Sila po yung nagpunta rin sa Vice President Pinay ay napili po na katuwang ng governor hanggang 2016. At marami pong detalye yan na alam na po ito ng Kapag Batangas. Number 3, and finally, doon po sa persons with disability, thank you din po ang masasabi natin sa Kapag Batangas dahil sa nag-support. Sa lahat po ng media na nandito, wala akong nagkait, walang nagdamot sa persons with disabilities. Sa administrasyon po ni Governor Recto ay napag-isa po ang media, ang civic organizations, Rotary Club, Unipa South, yung JCs, napag-isa po yan na tumulong sa mga nagkapansanan. At sa administrasyon po ni Governor Recto sa tulong ni Vice Governor, ng mga bukal, meron po tayong Apolinario Mabini Batangas Awards. Ito po yung unang award, giving official award giving body po ng Nalawigan ng Batangas para sa sektor at sa stakeholder. Pangalawa po, prinsipyo po kayo ng Recto Administration, nothing about us without us. Sabihin, kinukonsulta po ang mga kapansanan at hindi po pasala natin dumadating sa serviso. Halimbawa, yung wheelchair, hindi po nagbibigay ngayon si Governor Recto ng wheelchair na hindi sinusukat. Alam po yung board member model ng puso. Isa po siya ng Air Force at tumutulong dyan. Pastol, yung nagbibigay ng pastol, na mas mataas pa sa gagamit yung pastol. Kailangan fit na hindi lalong disable. Number 3 po, what to look forward to, marami pong nakahain kay Vice Governor na legislative measure. Unang po rito, Mabini Batangas Awards Ordinance. Meron din po ordinance, si Board Member Bercuso na binibigyan po ng karapatan ng mga kapansanan na sumali sa procurement ng products and services. At ito pong pinakasikat namin, Voices, Songs, and Rhythms. Pumayag po sa Mr. Pedrito Dingan na isali po ang mga kapansanan in salute o Apolinario Mabini sa kanyang pong 150 years award. So ako'y binibilala yata. Again po, wala po kami masasabi sa Recto Administration, sa media, sa inyong lahat ulit. Maraming salamat po. Please continue to include us. Thank you. Maraming salamat, Rodel. Si Wendy, no? Si Rodel po ang nangangasiwa ng aking housing project. Aside, hindi mo kasama yung palay doon. This is another part of a part of our medium show
place to raise a child. Yes. Anyway, and also I'm very thankful kasi as sumasama rin po kami dito, not for anything, doon sa housing project ni Vice President Judge Marpinay, regarding doon sa mga mayors natin na may mga lote na pwedeng pagtayuan ng housing. But ito ay nasa initial talk pa lang at initial planning. Binanggit na po ni Mr. Rodel dito mga bayan na ito na willing at may lugar para mapagtayuan ng housing. So, may nasa planning stage pa po ito. So, we will look forward to a more positive result sa meeting para na sa ganun ay magkaroon tayo ng pwede natin pagmalaking housing. Nakaakibat ay ang ating mga mayors ang komunidad. Tama ba, Rodel? Salamat po. Salamat po. Salamat po, Governor, sa trust. And siguro po yung sigurado na natin na ito, in-writing nito sa National Housing Authority, yung pong inutos si Mr. Dihan, ni Governor for Mr. Dihan po na yung ating mga pamilya sa Balete na maaaring maapektuhan ng pagputok ng bulkan. Ito po ay aampunin ng NHA, so house and land package po ito, 300 families. Ang implementation po, 2015. Yan po ay in writing, hawak na ng Balete government na commitment po ng National Housing Authority. Thank you po. Thank you so much, Mr. Ronnie, and thank you all, Bob. At this point, may we ask our media friends for further questions. Kayo muna po, dito muna po sa grupo po na ito, and then after po ninyo, sa kanila naman po. Good afternoon po, Governor and sa mga panelists. Bago po ibigay yung tanong po, meron ako itutugtog doon sa kanila sa ulingan. Kasi may nag-text po sa akin, sa barangay Iniculano po at barangay Rizal ng Bawan, Batangas, ay talagang ang ulingan. For FYI lang po, sir. Thank you. Will they always please take note? At nanggaling po sa mga doktor, sa bawang doctor's hospital, marami daw po pasyente, karamihan galing doon. Dulot ng pauling. Anyway po, first gusto ko po sana kayo i-congratulate Governor. Meron po kayo isang project na hindi publicize. In fact, hindi ko kayo kailanman nakita doon. Parang masyadong nakatouch po sa akin na yung iba po, no offense man po sa ibang politiko, na pag nagpapaliga ay talaga namang laging nakadisplay ang kanilang personal na pagkatao ko. Pag si Governor talaga, first time niyang nakita, kahit parang 3 years na yun ongoing, yun pong table tennis yun sa SM. Amazing po talaga yun. Dahil nakita ko po yung epekto sa mga bata. Instead po na yung mga bata na maliliit, malalaki, nalulong sa computers, na-divert po yung kanilang. So sabi niya kanina ay may agenda sinabi, ito yung part po ng education. Ate Des, nanalo na sila. Yung table tennis. Correct po. Kaya po parang masyado nagtaka lang po ako, bakit ito, napakagandang proyekto ni Governor, wala man lang naglalabas. In fact, meron po akong mismong na-interview na ang kanyang anak ay talagang lulong sa computer. So, nag-isip siya kung paano nila-driver ng isip at effective yung ginawa nila. And talaga pong malaking tulong. Congratulations, Governor. Sana po ito i-disseminate nyo sa amin. Kasi kung hindi ko personal na nakita, hindi ko malalaman, maray ganong project kayo. Thank you very much. It's just na nung lumapit kasi sila sa akin, natuwa lang ako kasi this is in support ng mga youth natin. Yung mga bata na ang naglalaro ng table tennis na nahihilig dito. Noong unang lumapit kasi sila sa akin, kulang ang kanilang financial assistance para maituloy nila. Kasi merong magagaling kukumpit na yata sa regional and national. So, in our own little way, sa ating pondo, sa sports, basta kung ano sa tingin natin na makakasuporta sa kanila at tuloy-tuloy naman ang reporting nila, tinutuloy natin itong table tennis na siyang programa ngayon dito sa bayan natin ng sa SM po. Saan po? yeah, sa yung itong grupo nila association ng table tennis Actually, hindi ko ba.
next week or week after next week, we'll be having our Peace and Order Council meeting again. I think alam naman ng ating kapulisan sa pumumulo po ng ating ginagalang na Colonel Jaire Fidel, PD. Kung ano ang to the fullest augmentation and support that we give to our PNP. And the purpose of that is to really maintain the peace and order in our province. But again, lately, we know very well na hindi nagiging maganda ang resulta ng ating pong masasabing managing the peace and order in the province kasi medyo maraming patayan, maraming kaso, maraming shooting. So, I am not happy with it. But again, alam natin ang malaking responsibilidad dito ay nasa ating kapulisan. If you don't mind, Ate Des, with all the programs and plano na proyekto at programa ng ating kapulisan, ay baka po pwedeng si Colonel Jaire Fidel na ang magbahagi sa iyo in maintaining and maybe more focus na ma-manage natin ang peace and order ng lalawigan sa mga darating na araw pa. Edith, would you like to elaborate on our peace and order situation? Magandang hapon po sa mga peace and order situation sa ating lalawigan. Yan na, mas malakas. Thank you, ma'am. Hindi pa naman po alarming ang situation sa Batangas. Actually, is generally peaceful at normal po naman. With regard to sa complaint na reported incident na shooting po sa lalawigan po natin, we are doing our best naman po. We are doing best na masolve muli mga sumar cases sa resolve naman po. We are doing our best na sustain yung ating mga programs, strict implementation of checkpoints, application of officers law, at yung ating lalo-lalo yung sa campaign illegal, yung loose firearms at illegal drugs sa province po natin. And we vision na talagang dapat maging capable ng ating police force, effective, maging credible po. Of course, with this support of all the stakeholders. At this point po, maraming salamat po sa inyong pag-tiwala po sa support po sa kapulisan ng Batangas. Nais po usulan ng PD. Pasalamat kami sapagkat yung ating kapulisan ay regular na nakakasama namin at kung sino ang nais namin mag-usap na hepe ay sinasabi lamang po namin sa kanila at din po'y agad na madating. At sila naman ay open din at lagi sinusundan. With due respect po, mahabol lang ng konti kasi we will be having our next peace and order council meeting on, it's definitely on June 19. June 19, 10 a.m. Dito rin po, if you can join us so that mas mapag-usapan pa natin. Mag-open forum tayo para na sa kanang nagtitinigin nila ang boses ng mamamayan na nasa labas. So that's going to be on June 19 at 10 a.m. Dito rin po sa Bulwagan ng Kapitolyo. Thank you very much. Sorry po, Engineer Aslan. Thank you. Salamat po at siguro po ay nais lang natin pakiusap sa pagkakataon yun ay sana masundan natin lalo na yung mga sensational na mga nangyari dito sa atin, yung sa Balete, yung hepe, yung dating si Colonel Ramirez and si Treasurer ay yun po yung laging tinitingnan namin sa pagkabalo ng mga tagapagpatupad ng kapayapaan ay nais natin makita na epektibong papatanggol. Salamat. Alright, thank you. And that was Miss Jessica of headlines today. We will now proceed. Ma'am, sorry po. 30 seconds, promise. Gusto ko rin lang po i-congratulate ang Batangas provincial government sa pamumuno ni Governor. Hindi po ako nasa sa inyong Governor. Totoo lang po ito. Dahil kung hindi po naging proactive kayo sa MERS coronavirus, hindi po mangyayari yun na naging negative
Alright, thank you po. Tawagin naman natin si Mr. Renz Belta ng DZRH 95.9 Radyo po. Magandang mga po-governor sa lahat ng mga business sa Kapitolyo. Una po tanong governor ay may mga issue dito ang mabalasan sa pamana po ni Archbishop Rodriguez sa pamana po ng email o yung Archdiocese and State on Environment. Buhay ng Tigrafos at sa yung mga ilaw natin. Ito particular ito kalupa kasi nasabi ko sa pinakamalaking kanal sa Lawig ng Batangas. Ano po ang gusto mo naman na i-resolve? Ano ba yung programa ng mga provincial government? Paano makakasuporta sa pagbuhay ko sa ating mga nasirang likas na yung mga ng mga ilaw na ating Tigrafos? Maraming salamat. Well, siguro we can elaborate on this, but again, if I may, with all sincerity, I am an environmentalist. It's just there are some procedures, kahit na ayaw mo, minsan kailangan sundin ang proseso dahil ako isang opisyalis. Ayaw mo man, may permit sa nasyonal, ay kumisan it will take time para i-discuss mo yan. Dahil may permit na silang nakuha sa nasyonal. Pero dito sa atin, kung tutuusin, personally, ayoko. Kasi yung pinuputas sa putok natin, tapos iwanan nila ng gano'n, no. Because we should take care of our environment. So, but again, as a governor, meron ako mga prosesong dapat sundin. And maybe Luis will help me elaborate on this sa ibang programa at future projects natin paano mapangalagaan ng mga ilaw. Yes, Luis. Thank you. Hello. Matungkol po dun sa Tigrafos sa Lupang River. Actually, na-mention ko na rin po sa mga ibang forums. Yung approach po ng governor ay area approach o watershed approach as we call it. Ngayon, kung maalala po ninyo, gaya po ng ginagawa sa Talig, kinukonsider po namin yun as watershed approach. This time, Lupang River ay malaki po ang coverage niyan. Actually, ay 10 malaking watershed ang Lupang, abot po ang Gagawin Pacific, Rosario, Portion of Pagkakasiya, San Jose, Lusatan, Taisan. Maraming nadadaanan. Actually, sa totoo lang, meron po kami ongoing partnership with PEMC, as you know, meron po tayong pag-inom doon, na para sa paggawa ng isang master plan para sa improvement ng ating Lupang River. As mentioned ko rin, nagkahirapan po, tinutong sa title pa lamang ng project, nagkahirapan ilagay ng pangalan yun. Ang nilagay po namin ng title doon ay Batangas Bay River System Development Plan. Kasi po, sa Batangas City, para po sa inyo malaman, tawag po dyan ay Lupang River, lumiban ka lang ng konti sa Ibaan, Sabang, lumiban ka lang ng konti sa San Jose, malaking ilog river na. So just to make it na acceptable sa lahat po ng stakeholders, kinonsider na po natin siya as Batangas Bay River System. Kasi po, kapag po sinabi lang natin Kalumpang, as we saw it, baka naman po yung ibang bayan ay hindi po gano'n na participation dahil po Batangas City naman po yung gano'n sa Kalumpang. Ngayon, bakit po gano'n ang pagtingin po natin sa Kalumpang River watershed o sa Batangas Bay River watershed? Nais kong palala sa inyo na meron po tayong regular na monitoring ng water quality sa Batangas Bay. Ngayon po, base po sa aming monitoring, ang lagi pong nagiging problema natin yan sa Batangas Bay ay ang pagtaas ng coliform count. Saan ba nagagaling ang coliform count? Hindi po ba sa mga dumi ng tao, dumi ng hayop, sa mga kitchen natin? Kaya po tumataas po, lalo-lalo na po pagdating ng tagulan. Nagkakameron ng runoff, so tataas po yung outdoor. Kaya po ang approach po natin ngayon ay hindi po approach na para lamang sa Batangas Bay, kundi po doon sa upstream. Later on siguro, magkakameron po tayo ng mga meetings with the concerned governments and stakeholders doon sa
main watershed natin para po pag-usapan ng mga activities para dyan. Please take note po na medyo mabigat pong gawain ito dahil po sa totoo lang, dahil po na ginawa namin sa Talig, medyo marami po tayong sasagasaan. But we have to do it, we have to improve it. Kung sa Talig po ay makakita po na meron lamang po ng spill ng dumi ng baboy, based sa aming observation po sa Kalumpang, halos yearly po nangyayari yan. Sa Talig, pag nangyari po yan, magulo na po kami. Sa Kalumpang po, nagiging regular po yan, which is not a good sign. Kaya po actually, ang Batangas City is doing their part. Ngayon, we have to engage na lang yung mga local governments doon sa upstream, hanggang sa Lipa City. If you don't mind, si Bukal Marvin Marino ay may gustong itanda. Go ahead, Bukal. Thank you, Governor. Vice Governor, sa lahat po na aking kasamahan. Renz, alam naman po natin yung environment ay isa sa pinakamahirap na solusyonan at matagal ang proseso, long-term planning ito. At ang nasabi nga po ni Luis na each town ay dapat merong plano. So yung Batangas City po, nagkaroon na po siya ng environmental code and meron siyang council na binubuo. Ngayon po ay nasa proseso pa rin tayo ng pagdadagdag o pag-revise ng ating provincial environmental code. Na alam ko po, isasama natin yung sa plano na pangalagaan yung ating river systems. At yan po ay una-una dapat po tama yung plano. Ang key po dito is the word sustainable. Ang sinasabi po natin sustainable plan, ang ibig pong sabihin, hindi po abrupt na agad-agad ay ipapatigil natin. Halimbawa po yung nag-aalaga ng baboy o yung mga may hanap buhay na nakakapulyo. Ang key po dyan is sustainable. Ibig pong sabihin, we will engage them na through education, through explanation, na ganito yung tamang proseso. Because kasama po yung sa gastusin nila sa pagpipresyo din ng ilang mga hanap buhay. So, sustainability, isasama po natin sa program at ang aming pong tanggapan at ang ating pong gobernador, gaya na nasabi, ay very environmental ang concern. Bagamat marami po tayong naririnig na mga environmental problems, ay ito po ay lahat is within the concept of sustainable development. That's why meron pong pinapayagan, meron hindi. Depende po yan sa overall na magiging epekto sa probinsya ng Batangas. Thank you po. Maraming salamat. Alright, maraming salamat po. If you don't mind, with your respect again, gusto niyo bang magkaroon tayo ng working merienda? Kasi sinulatan po ako rito. Okay lang po merienda. Waiting for you. Okay po ba sa inyo waiting merienda? Working merienda? Okay lang po? Okay lang po. Okay po. Okay. Merienda. Thank you, Regina. Thank you, Emily. Okay, you will now serve our merienda for our visitors. And while having our merienda, tawagin mo natin ang ating kaibigan plus DZXL at front page, Miss Jamie Borisho. Malaki po pala yung makikita ng fish cages sa ating parang 6 billion kada taon.
Taal Lake. Kasi lahat yan may plaka para ma-assure na sila yung legal na pwedeng allow ng PFAR na nandoon, which is 6,000 radius lang ang allow ng PFAR. Sa batas ng PFAR, ha? Pero natitinig ko sa batas ng national, gusto nila 0 fish cages ang ating pong lawa ng Taal. But we know very well yung problema niyan. Saan mo kukunin ang kabuhayan ng lahat ng tatagalan mo niya ng drastically? We cannot really do it drastically kung susundin natin talaga ang gusto ipatupad ng TNR, ng ating mga lawmaker, na tanggalin yan, 0 fish cages. But I said, sa batas ng PFAR, allow the 6,000 radius na fish cages within the shoreline. So, madaling salita, hanggang ngayon pinatutupad yan. It's just meron lang matitigas ang ulo na talagang pilit-pilit pa rin na mandaya at lalagay sila ng pailalim just to make sure, which I guess is it's not good. Alam naman natin lahat ang ginagawa, but I think malaking karanalan na rin po na na-deputize kami ng PAMPI or Batangas ng PAMPI Protected Area Management Board na siya kumahawak ng lawa ng Taal. At anong miyembro niya? Kami isa lamang ang talagang may hawak niya at may preside niya ay talagang DENR. At ang miyembro niya ay ang mga mayors natin na nakapaligid sa lawa ng Taal. So the mere fact na yan ay bigyan mo ng malalaki at medyo malakas na desisyon at tanggalin natin halos mahigit kalahati ng mga illegal fish cages dyan, hindi madali yan. And you know kung anong na-encounter ko dyan. But now, kahit pa paano yung nare-regulate, pero at the end of the day, ang malaking may responsibilidad nito para mamangalagaan ang pagre-regulate ng bawat bayan ay mga mayors nila. Kasi sila ang nagbibigay ng listings kung sino sa tingin nila ang dapat tumawag ng mga plaka sa kanilang mga bayan. But anyway, I'm looking forward. I agree with you. Billions ang pag-uusapan ng business na meron tayo sa lawa ng Taal. Ngayon, we're having problems. But again, if you will allow me, Mayor Vic? Mayor Vic? Andiyan po ba si Mayor Vic? Being ang aking head ng task force na deputized by PAMPI o Protected Area Management Board ang nakakaalam ng present situation ngayon dahil if I'm not mistaken, palitan na tayo ngayon ng plaka. Again, briefly, sana makisama yung mga mayors around the bukal ng Taal natin. Pag yan ay nakuha natin ng 100% yung suporta nila to really regulate para malinis, hindi lang ang business, pati quality ng tubig ng lawa ng Taal. Malaking maitutulong yan para sa ating Taal Lake or Taal Volcano. Mayor Vic, pakishare nga po yung present status ngayon na pag-regulate natin ng ating po mga fish cages around Taal Lake. Thank you very much, Doc. Sa ngayon po ay although medyo meron po ilang lumalagpas ngayon dahil hindi mo po nagsasablik na mga barangays, particular po sa bayan ng Laurel, San Nicolas, and Talisay. Pero regulated po ngayon, as of today, mga yung 6,000 cages na kung saan ay pang-anim na taon na po since 2008. Simulang June 12, na kung saan ay nagsimula tayo sa Pacific River na pagkatanggal ng mga illegal structures from 14,000 na reduce po natin to 6,000. Sa kasalukuyan po, kung meron mga ilan sa monitoring kami sumusobra ngayon, manageable po at ang coordination po ng Task Force Taal Lake sa mga mayors ay tuloy-tuloy. Ang role po ng provincial government bilang siya po nag-chair sa Task Force Taal Lake ay galing po sa kautusan din po ng PAMPI na kung saan binigyan na natin ilan ng lalawigan ng isang resolution na gumawa ng isang executive order upang pamahalaan at maging enforcer ng Task Force Taal Lake ng PAMPI. Sa ngayon po ay patuloy po yung monitoring
At hindi po ako nagkakamali, kasama rin po ang PGN Road, lahat ng mga departamento po ng ating lalawigan ay nagsasama-sama po rito mula sa national government, local and provincial. Salamat sa binanggit mo, Task Force Chairman Vic, at salamat sa perspektibo ng ating Environment Department. Ang ating pong dalig ay napakahalagang potential source. Bahagi po ako ng Task Force noong 1981. Isang maliit na engineer noong 1981 na nag-aaral ng alternative sources of water supply for Metro Manila. Sa mga panahon po ito ay hindi lamang Metro Manila ang mga kailangan ng ito pong ating development sa Batangas. Ay sa halip na tayo gagawa pa ng maraming dam na yan na yan, nakaibo na yan, puprotektahan na lamang po natin para pag kailangan na natin ay kahalukayin na natin at dadalhin sa mga bahay-bahay para mainom natin. Kaya mahalaga po na malakas ang ating pumping at ang ating environmental office. Alright. Okay. No more na. Meron pa lang. Mayor, parang lang po. Kung yung mga mayors po doon sa nakapaligid doon sa Taali, may sila po ang nag-aawak ng listing doon po sa bibigyan yata ng plaka para illegal ang nilang discharge. Paano po natin ito minamonitor na karapat-dapat po yung mabibigyan ng plaka yung kung mga mayors po or city po kasi na medyo mga supporters or yung talagang hindi masyado kung ngayon yung mga supporters sa mayor mabigyan. So paano po yung totoong talagang nangyayari? Paano po lang monitor na task force? Ganito po yun, ma'am. Meron po tayong proseso na sinusunod. Although, magiging sinungaling po ako sa inyo kung sasabihin natin yung mga mayors ay hindi nila rin nalalayan ng mga supporters. Ang mahalaga naman po, lahat pong users ng ating Taali, sila po ay dumadaan po sa training ng LIPA. Kapag po sila nabigyan ng training, kasama na po sila sa isa po sa requirements yun, i-determine po ng municipal agriculturist ng isang bayan kung credible itong users po ito. And then, isasubmit po yan sa PAC B or clearance. At kapag po yan ay nadala na sa PAC B yung listing ng mga pangalan na yan, i-revalidate po yan. And then, doon pa po pwedeng bigyan sila ng mayor's permit ng isang mayor para sila ay makagamit doon sa lawa. Kasi meron po yan ganyan-ganyan area na kung saan yung isang bayan o isang barangay, hindi po sila po pwede tumawid sa ibang barangay o bayan dahil sila po ay meron ang nakakabit na identification plate galing po sa probinsya. Kung sino po yung holder noon, kung sino may hawak noon, isa lamang po yung sabihin sila po ay legitimate piscage operator. Okay po? Alright, I guess we're done with the inquiry. But before we proceed to the next question, I think our Vice Governor has some words in support of this activity. Hello. Thank you very much, Ms. Abby. Well, basically, kami po ang bubuo na sanggunian panlalawigan at lahat ng membro ng Provincial Board of Batangas ay nagpapasalamat po sa lahat ng bubuo ng Up Batangas. Kami po ay nag-alala na kami ay naging bahagi ng usapang pagkayapaan at usapang pagkawalan. And that precisely is our advocacy and priority, which is to help maintain peace, order, safety, and security for the province and the Batangas, and to develop Batangas into a progressive province. At tulad po na sinabi ni Governor Vilma, to make Batangas the #1 province in the Philippines. Quickly, allow me to formally introduce our board members present today.
baka sakaling kayo po ay may mga katanungan po sa kanila, not only for their respective districts and towns, but also for their respective committees. First, we have our senior board member from the 3rd District, Board Member Fred Corona. And then from the 1st District, we have Board Member Juan Causas and Board Member Boy Rosales. From the 2nd District, we have Board Member Dexter Buguen, Board Member Marvin Maligno, and Board Member Ani Alvarez. And from the 3rd District, we have Board Member Devs Balma. From the 4th District, we have Board Member Caloy Bolivia, Board Member Mabel Bertuso, and for our ex-official board members, the President of the Philippine Councilors League from Lipa City, Board Member Kate Leones, and the President of the Liga ng mga Barangay from Bawat Batangas, Board Member Herbie Dolor. We are all complete today as members of the Provincial Board. Ang wala naman po dito ay si Board Member Wen Africa ng Capitalist dito because the good board member from Lipa City suffered a vehicular accident and is currently recuperating from her injuries. Wala po kailangan alalahanin, but I'm sure your prayers will be appreciated. Once again, you have the support, trust, and confidence of the Provincial Board of Batangas at kami po ay nandito pagkaman Miyerkules sa araw po ng aming regular session para rin po may pakita ang aming suporta, tiwala at kumpiyansa sa administrasyong rekto dito po sa Panglalang Panalawigan. Lastly, we actually hope that we can do this twice a year, if not every quarter, so that we can give updates in and for behalf of the provincial board and the provincial government of Batangas sa ating mga media, friends from the press and media people. Maraming salamat po. So, it was said and so it will be done. Salamat po sa panyaya. Pagkakataon ito nais ko, Emily, na bahagi ang kahilingan ng Kapit Kalaw ng Batangas Hog Racers Federation. Support, nais po niyang humingi, mahal na gobernadora, ng suporta for the local hog racers who are about to sign an MOA with the DA and Awan MTU, where the Unified Batangas White Racers will be the supplier and operator of a AAA slaughterhouse. This will give farmers higher farm gate price and lessen Viajeros monopoly, and will provide good safety standards that will meet the food processors' needs and eventually redounded to the benefit of the consumers who will have to lessen their dependence sa imported meat. Ito po ay kahilingan at mag-curtail ng smuggling ng meat. So ito po ay kahilingan ng hog racers sa pamamagitan ng Kapit Kalaw na hindi natin nakasama ngayon. Mahal na gawin. Engineer, maybe noted po, but if we can have a copy of the MOA. MOA po ba? Memorandum of Agreement po. Ang mga hog racers po, swine racers, ay mayroong they are about to enter into a contract with Awan para sila ang maging supplier. Para po yung mga backyard racers siya magsusupply at hindi ang mga trader. Okay, noted po. Salamat po. At ito naman ay address ko sa tourism sector, ating pong tanawin na ating Batangas ay dinadayo ng maraming mga turista ngayon galing abroad o mga kababayan natin. Kapag kapon tayo ay nadalaw ng mga taga-England, taga-Amerika, taga-Europa na matataas at matangkad, gusto nilang sakyan yung ating local vehicles, especially yung ating tricycle, mga experience. Pero doon sa mga internet reviews ay nababanggit na hindi nila ma-recommenda sapagkat masyado silang nakakram. Baka po pwede na ito ay isang tawag pansin na baka pwede magkaroon tayo ng standard na lahat ng mga tricycle sa buong probinsya ay maging maabot na kayang magsakay ng ating mga matatangkad na bisita. Para po naman kahit naman po tayo ito at umisan nila po sumakay, nagkakaluhan pa. So ito po ay baka pwede magkaroon tayo ng standard na mag-fit para sa pagtanggap natin
transport sector ay napakahalaga para po mas maisunod ang gusto ang industriya ng turismo. Hindi lamang po dito sa Lalawigan ng Batangas, kundi sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Actually, yan po ay nasa plano na rin po ng provincial government, especially ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. In fact, nung pong nakaraang Batangas Tourism Conference, ay tinalakay ang tungkol po sa transport sector. Maaari magkaroon lang tayo ng pilot na lugar kung saan ay pwede po natin tulungin yung po mga namumuno. For example, ang DOTA, yung samahan po ng mga tricycle drivers. We can have a pilot po here in Batangas City. At yan po naman ay amin pong ibabalita sa inyo kapag po yan ay natuloy na. Napaka-talagang concern po yan. Para po, as I said, mas maisunod ng gusto ang industriya ng turismo dito po sa Lalawigan ng Batangas. Salamat po at pagbigyan natin. Yes, Des. Gov, nahiyayaman ko baka pwede kong ipasilip ninyo yung ginagawa ng DPWH sa Governor Carpio. Nakita ko po, wala nang yung sira mo yung drainage nila. Yung lahat po ng tabi, hinukay nila. Hinukay po nila naman DPWH? O, tinanong ko po ulit-ulit, saan kayo, provincial, city, or DPWH? Inulit po na DPWH. National po. Kinuha po nila yung mga bakal sa loob. Kinuha lang po nila yung mga bakal. Tapos sinabunan na uli nila, iniwanan nila ng mga ganon. Basta kinuha, Saan ito, Ate Des? Governor Carpio Road po, papuntang SM from Capitol. Talaga pong kinuha nila ang mga bakal. Kasi po yung office ko, may terrorist, talaga hanggang gabi, pinanood ko sila kung anong ginagawa nila. Tapos, isinisilid nila yung kapatang sa ano. Pinanood ko sa isa sa mga laborers, aanhin nyo yan, mga bakal. Tapos, wala nang pala kayong improvement na gagawin. Inuway nyo, tapos pinabunan nyo, ang ganda-ganda, iwanan yung uka-uka. Ibebenta daw, may isang nagiling po ng info, ibebenta. For God's sake, sabi ko, pararatingin ko yan sa governor, and very timely naman po ito. Sana po, silip nyo kung bakit gano'n yun. Ate Des, pa-check ko na lang. Office ko. Mahirap akong magbigay ng comment na yung but I will make sure na mapacheck yung lugar and at the same time makita natin ano ba yung purpose niyan. Lalo na kung consider yan a national road. But again, noted yan, ipapacheck ko yan right away. Sa engineering. Thank you po. Thank you, Ate Des. Thank you. Alright, thank you po. FYI, we have remaining 8 questions. Pabibigyan po natin ang ating pong mga media friends out there. Tawagin po natin si ang nagtaas ng kamay. Sir, sige po. Maaari na po kayo magtaas. Sir Berlino Hay, SSPC, CEPC. Ayun ho mga sobrang lakas na ang boses. Magandang hapon po sa lahat kay Governor Lima Santos Recto, hoping that after 2 years, you will receive a gold medal award as sabihin po natin summa cum laude sa inyong administrasyon. Sigurado ho yun. Kasama na niyo ako. Yun ho una, napag-uusapan niyo Otto. One town, one product. Simple po yung aking tanong. Doon sa 31 bayan at 3 lungsod, nasaan na po yung programa Otto? At kung yun po'y buhay, ano-ano na ang nagiging insentibo ng mga bayan-bayan ito para ito'y lumabong pa doon sa inyong Batangas. Sige nga po, alam ko kayo pagod na, pero sige nga po. Ako rin pinalito. Actually, 1 town, 1 product po natin na nag-launch kami. Initially po, nung first term ko, at talagang naging 1 town, 1 product natin, ay ang Barong ng Taal. At yun ang ating, yun ang tumindig na ating pinagmamalaki, 1 town, 1 product, Barong ng Taal. But again, the report that I got, correct me if I'm
kasama na po dito yung ating pong ipinagmamalaking mga activities na fluvial parade. Parang gusto pong gawin nilang religious capital of Southeast Asia. But again, when it comes to sa One Town, One Product, lumabo po yung ating barong ng Taal. At pag pinag-usapan po ang marketing at focus ng turismo ngayon sa ating lalawigan, nakafocus tayo ngayon sa lawak ng Taal. But I guess sa Kabeting, since si Ms. Emily Katimbang is handling now, the marketing of our tourism in the province, pwede mo pang papaliwanag ko sa kanya yung mga future na proyekto pa natin for tourism. But again, answering your question, Kabeting, malungkot man sagutin, pero pwede sasabi ng totoo, yung ipinagmamalaki po nating barong Tagalog ng gawa po o barong ng Taal ay hindi po mukhang kinakagat. So we're trying to improve and innovate something kung saan tayo meron dapat talaga ipagmalaki sa lalawigan ng Batangas. Kapag sinabi mo yun, sadya, alam kagad nila kung Batangas yan. Salamat po. Ito ba yung sasagutin niya tayo, ma'am? Opo. Thank you, Kabeting. Yes, Emily. Thank you so much, Bob. Thank you po, Kabeting, for that wonderful question. Okay, with the help of the Department of DTI, of course, si Carnival Gonzalez, ay siguro naman po doon sa ating Ala Festival, isa po doon sa major activity natin ay ang tinatawag na trade fair, kung saan ay doon ay ating ipinibigay at binabandera ang iba't ibang produkto po ng kada municipality or city ng Batangas Province. It's true, tama po si Gog doon, ipinagmamalaki natin ang Burdang Taal. It's just that, aminin natin, naubusan tayo ng Laguna. Ang Laguna ngayon ay embroidery capital pagdating po sa mga kasuotan. But, nananatiling unique po ang Burdang Taal. Talaga namang may mga initiatives pa rin naman po ang LGU para po ito ay muling buhayin. In the case naman po, Father LGUs na may pagmamalaki ditong produkto, ang kulang na lang po naman yung tamang packaging, sir. So, yan po ay part na lang po sa development plan. Isa rin po yan sa one of our major projects, which is product planning and development. So, sa tulong po ng DTI, hopefully, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na taon, bago po magtapos ang termino ng ating mga governor, ay may magandang resulta at ibuhayin po natin ito ng ating po mga tulong ipinagmamalaki. Tama po na ang Talay ng Pilipino is because it's the only one in the world na ipinagmamalaki natin. Ito yung puso ng Batangas, plus the fact that yung enhancement of history, arts, and culture, napaka-importante po yun dito po sa ating probinsya. At sunod-sunod po ang ating pagdiriwang. Yung pong namanit natin ang Independence Day, birthday po ng ating mga heroes, napakahalaga po noon because that's part of our tourism development program. And plus the fact na ang dami nating magagandang destinations. Dito tayo, when you say Batangas and when you think of Batangas, you think right away of centuries-old history, and it's synonymous of progress, governance, good governance, innovation, being creative, and unity. Magkakaroon ng unity ng Batangas Province. Marami po tayo ng pagmamalaki. That's all po. And I hope ay nasagot po namin ang... Lastly, Kabeting, hindi pa rin po tayo bibitaw sa Burdang Taal. Kasi ibang klase pa rin po ang quality, lalo na handmade ang ginagawa po tayo natin ipagmalaki pag sinabing Burdang Taal. Salamat po, may sagot kung naman sa follow-up question. Kung hindi nagpapasalamat ako, nagpaikot-ikot sa araw. Kasi kung walang na ginagawa pa ito, kalsada na ito sa Amerikanya. So, masasalamat ko natin pagkamatay na hindi yan ang provincia national provincia kaya. Pero naman, yung ating pasasalamat. Sa wakas, yung apat at ibang kalsada, magkakaanan ng usay ng ating mga motorista. Ngayon, kapansin-pansin po yung national project na road widening. Kapansin-pansin po yan. Dulo sa akin, naku, ay yung mga bahay kung salutsurin ay talagang mga kaawa-awa, talatao at italong hukuman. Tanong, pagkatapos po ng road widening, malamang ito ay siguro hindi na
Number 2, yan ulit nagiging terminal. Number 3, hinaharangan po ng bato yan. So doon sa legislative department, akin hong bibigyang tanong para po sa legislatura, hindi ho ba makapag-produce ang legislative department ng batas na yung lahat ng water road ay kinakailangan i-monitor ng kung sino man, local government, barangay tanong, barangay kating, na hindi naman nakaharang hindi para sa sasakyan, hindi para paradahan at gawing patigyan, gawing terminal na pinakikitaan ng mga kung sino-sino lamang, hindi ko alam kung yan ay pinakikinabangan ng ibang mga privadong sektor. So, calling the attention of the district department, siguro mas maganda kung meron kayong gagawin batas na ipapasa sa municipal level. Eh, siyempre, termado ho yan ang pinagalangalan ng gobernador. Para at least, yun ho lahat ng pinaghirapan, ginastusan ng malaki. National man yan, o provincial man yan, o ano man yan, eh, pinakikinabangan doon sa kanyang purpose. Abay, sa sikip na ho ng daan dito, dito sa amin sa Mapan, bago ho kayo makalampas ng simbahan to simbahan, eh pumipilang na ho ng oras yan, ay ho kaya ang magiging reaksyon ng sangguniang panalawigan ng ating mga lugar, especially yun ang ating nasa sa infrastructure level, na ito ho'y magawa ng paraan na yung lahat ng wide roads ay malinis at badaanan ang husay ng lahat ng ating mga sasakyan. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Very noted po at sa inyo, Vice Legislative, pero tama po ba? May magagawa tayong batas para, tama po ba, ordinansa, para masiguro po na yung mga road widening na ginagawa, whether national, provincial, o barangay, mapakinabangan ng sasakyan at hindi para lahat. Tama po ba ako? Kasi ba, mistake, iba yung share with you, nung mayor ako, ay ginawa ko po yan. Talagang nagpagawa po ng ordinansa na talagang hindi pwedeng gamitin yung extension na roads sa mga gilid at gagawin parking. Sadya po naman kahit paano ay nagkaroon na lang tayo ng pagalit. Pero nasunod at isinampa yung mga sasakyan nila talaga sa mga gilid at talagang naging kumpinyente sa mga motorist. So, andito pong legislative, alam ko, gagawin po na ng ordinansa din ang mga kumputi sa mga motorist at mamamayan. At tanong ko lang yung pagpapasunod. Ito, Vice. Thank you very much, Madam Governor. Good afternoon. Unfortunately, ayon po sa local government code, the provincial government has no jurisdiction on traffic management, public market management, and the likes. The least or the most that we can do is study the issue or problem and propose a solution encouraging the different local government units to enact their traffic management system, including the proper use of roads, including provincial roads, widened roads, etc. But for us to create ordinances on traffic management goes beyond the jurisdiction of the provincial government and the provincial board. But once again, in aid of legislation, we can make a study and call for the different local government officials so that siguro yung magkaroon ng masinsinang pag-uusap ang lahat ng local governments at saka ito naman po mga national government agencies na may mga ganitong infrastruktura. Kasi po ang galaw ng tao ay nasa sa ating teritoryo. Ang pagpapagawa po yung mga batas na sa kanila ay ginagawa nila. Pero yung pong pagtangin ay nasa sa ating teritoryo. Mas mabuti po talagang pagka-ugnayan at pagka-ganito. With due respect, may ilalagyan daw po si
din po ng DPWH dahil alam po naman natin na DPWH project, kasi national project ng mga widening ito. So, sila po yung mas knowledgeable department of national government agencies na dapat talaga ay kapartner ng local government unit sa pagpapagawa ng epektibong traffic management system. Salamat po. Alright, thank you so much. Maraming salamat, Bukong Lloyd at kay Cavite. Ngayon naman po, dadako tayo sa ating kaibigan mula sa Sunstar People's Career. Welcome si Ms. Vicky Florento. Isang magandang po sa lahat. Ang aking po katanungan ay tungkol sa education. Nais ko lang pong malaman, bigyan ng update ng ating mga samahan ng kabayan, kung ano na po ang panalagayan ng ating edukasyon ngayon at kabukas lamang ng ating pasukan. Tayo po ba ay okay ang ating mga kabataan sapagkat libre naman ang ating public school? Sila po ay may kinalalagyan sa kanilang mga lugar. Pero bago niyo po sagutin yun, gusto ko lang po kayong ibukas ang mata sa isang sitwasyon dito sa Batangas City na maaaring malaki ang maitutulong ng panlalawigan ng pamahalaan. Gusto ko po ikwento sa inyo itong sa Batangas National High School. 3 shifts ang pasok. Magsisimula ng alas 6 ng umaga, mag-break ng tanghali, matatapos ng alas 6 ng gabi. 3 araw lamang po ang pasok sa isang linggo. Hindi po yan ang ini-imagine ko na kahihinatnan or magiging situation or condition ng ating mga kabataan. Because if you will see, kahit po isang trabahador, kung gano'n ang shifting, sobra-sobra na ang upa. Kahit pa sabihin 3 days lang. Anong matututunan nilang maganda sa gano'ng sitwasyon? Para mas din pong tingnan na napakarami nating estudyante na sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, sila yung magiging pag-asa ng bayan. At posibleng 10 o 100 sa mga yun ay maging bagong bayani ng Batangas. Pero kung gano'n ang magiging sitwasyon, paano po? Ano ang main problem na ating nakikita? Yun pong Batangas City, nasasaluhan pa ng tag-ibang bayan. Ito po ay under the city divisions, tama ba, Jonah? No? Pero marami po pumapasok niya na hindi naman taga-Batangas City. May taga-San Pascual, may taga-Ibaan, sabi nga ni Jonah, kung saan neighboring towns nanggagaling ang mga estudyante. So, paano yan? And how can we say na okay ang ating education? Papaano ang ating mga kabataan? Yun po ang ating dalawang points na gusto malinaw. Thank you, Ate Vicky. Palagay ko, hindi lang po Batangas ang may problema ganyan. Nanonood tayo ng news. I think there are even public schools even worse than the situations na meron po tayo dito sa lalawigan ng Batangas. And it came also from the national DepEd na talaga namang problema tayo sa dami ng estudyante po ngayon, kakulangan sa classrooms, yung tinatawag natin consider na 3 day in a week na school. Ano yun? 3 days in a week school ba yung termina? 3 days school week ang termino po nila ginagamit dito. And then we all know na mas worse pa yung nasa Manila na same thing, 3 shifts sa elementary at high school. So we know very well the problem of our education also. But here, I think we give full support and priority with our education program. Palagay ko, alam niyo naman po yun. With the school construction of school buildings, school supplies, upgrading the quality of education we give them. So, but again, yung sitwasyon po ganyan, none other than Superintendent Rocafort can explain it to you in details regarding yung situation po ng education na nangyayari ngayon sa ating po, not only here in Batangas, but sa ating po bansa. If you don't mind, Ate Vicky, I'll give it to Superintendent Rocafort. Thank you. Magandang hapon po sa ating lahat.
generally successful naman po. Kasi po, no adverse reports or problems na nakarating po sa office po ng DepEd Division Office of Batangas, ng DepEd Regional Head Office at ng DepEd National Office. Nagsimula po ito nung kung ang preparation po ng mga schools, nagsimula po siya nung May 19, yung pong ating pong Brigada Square Week. And ang DepEd po, DepEd Province of Batangas, nagpapasalamat po kami kay Governor sapagkat halos lahat po ng eskwelahan po natin ay dinadala po niya ng mga kagamitan, pintura, at saka po ng mga other po ng mga pangailangan po ng schools para ma-improve po natin yung ating mga school building. Generally po, kung titignan po natin, very minimal and tolerable po yung problem sa kakulangan po ng classroom sa ating po probinsya. Kung tayo po may kakulangan ng classroom, mag-a-apply po tayo ng mga shifting of classes. So far po, siguro po mga 3 to 5 schools lang po ang mayroong shifting sa ating po probinsya at dahilan lang po yun sa kinukonstruct pa yung kanilang school buildings. Ngayon ma'am, yung tanong niyo po about Batangas City National High School, ikinalulungkot ko po sabihin sa inyo na I cannot comment on that kasi po hindi po po jurisdiction ng Batangas City National High School. Sa Batangas City po yun. Pero in general po, sa DepEd po, ang plano po sa ganyan, narinig ko po kanina, kasi kanina po ay guested po kami dun sa kay DJ Ronnie. Pinaplano pa lang daw po ng NCR yung 3-day school week, pero yung Batangas daw po, for a decade ay ginagawa na daw po yung 3-day school week. Yung po Batangas City National High School. And kung ang problem po sana overpopulation po yung Batangas City National High School, and you mentioned ma'am na marami po mga eskwela coming from San Pascual, Ibahan, and so on. Siguro po, kung talaga po sila po yung overpopulated na, may karapatan na po sila tumanggi sa mga eskwela coming from different municipalities at ituro na po nila yun doon sa mga munisipyo na may. Kasi po, lahat naman po ng munisipyo ng Batangas Province ay meron na po mga national high schools. So may mga accommodate na po sa kanila na hindi po overpopulated. Sa ganun po matiti-contest sila. And we have also some programs in the Department of Education like alternative delivery modes. And meron pa po tayong MALS, meron po open high school. So with that programs po, pwede po mati-contest yung po mga high schools na marami po yung mga estudyante nila. And gusto ko i-take yung opportunity na pasalamatan po si Governor sa lahat po ng suporta niya sa education sector, lalo-lalo na po sa mga bata po natin. Hindi lang po sa mga akademiko, kundi sa lahat po ng aspekto ng pag-aaral. Andun po yung provincial government, pati po yung municipal government po natin na ang alam ko po at nakikita ko naman na talaga pong priority yung pong education po natin. Salamat po. If you don't mind, excuse me po, if you don't mind, we're talking about Batangas City. All over. The first question ay provincial level. Provincial level. Second, Yung 3 shifts. yung 3 shifts. I made mention of that, although it's in Batangas City, because ang problema po ay yung sinagutan ko ni Sir, na napakaraming from neighboring municipalities na naka-enroll doon sa City National High School. Pero sinagutan po naman ni Sir. Okay. Sir, para yung mga konsihalte at ngayon ay mga bukal na second district na nasasagot ng Batangas City. You don't mind, may idadagdag po ang ginagawa natin bukal Rudel. Thank you very much, Governor. Kiki, batid ko naman yung problema with me is Board Member Martin. 2010 po in-address namin yung problema ng Batangas National High School having about 17,000 students. Pero pansamantala po napatigil natin yung 3 shifts na yun. At pinag-aralan po namin, at yan po ang isa sa mga achievement ng inyong lingkod, kasama din po ang Board Member Martin Marino, nung kami po ay konsehal. It's because of the big population of Batangas National High School. Ang ginawa po ng inyong lingkod ay nagsulot po tayo ng mga resolusyon. One is the creation of Santa Rita National High School.
This means na parang gusto namin i-decongest kung i-decentralize yung problema ng Batangas National High School. Why Santa Rita National High School? Santa Rita National High School, we look at that Calicanto, Barangay Calicanto, Barangay Bonbon, Calzada, and Aplaya in part of Santa Clara ay ma-cover yung Santa Rita. So that's why 2011 nailunsad natin yung Santa Rita National 2012 correction po 2012. Nung first start namin yun, we have at least 300 students na nag-enroll sa freshman. Now I think it's less than 700. Sunod ulit para masatuloy ang problema ng Batangas National High School. Ulit nagpasa ulit ako ng isang resolution with the help again of the board, nandiyan din si Mukal Marvin, ay creation din ng Libho National High School. Why Libho? If you look at the profile of Batangas National High School, marami po ang nanggagaling sa parte ng Libho where Dumantay, where San Isidro, where Palyokan and Libho. And we open again 2030 having a starting population of 275. Now they have 600 students. Pending ulit, we created again the third school. And we offer again the Alanginan National High School. And fourth one is the Bulog National High School. If you look at, these are the four sides of Batangas City. Just to give justice or to eradicate the problem of Batangas National High School. Sa dahilan po na hindi natin nailunsad ang Bulog at ang Alanginan because of the moratorium. Kaya iniisip namin baka pwede natin itong gawing integrated national high school na pwede natin ipasok sa Alanginan Elementary School at sa Bulog Elementary School na yan naman po hanggang ngayon ay pinafollow natin ang rekomendasyon natin. So, in all honesty, yung Alanginan po natin, we have 2 million na nag-aantay na budget because of projects ng Barangay Capay. So, napakalaki talaga yung problema ng Batangas National High School patay rin. I think the local government of Batangas is looking something, including the government of the provincial, with the leadership of Governor Vilma here, ay masolusyonan natin. With this case, kasama po natin ang Marikina, ang Pasay, yan po yun. Maraming salamat po. Sana po yung nasatisfy yung question. Kung mayroon pong bahagi na hindi pa nasagot doon, ay at wala namang kailangan desisyon sa ating provincial government, sana po ay sa susunod pa. Okay? Ano po? Engineer, tama po yung sinabi ni Dexter Budet, lokal. Na-resolve na po namin yan nung kami ay concerned sa chairman ng Legal Committee on Education. Yung kung bakit po yung naging 3-day shift, yung overpopulation, yung pagmulahan ng estudyante na doon sabay-sabay, nagkokos po yun ng rambulan. Doon po mga bata yung nagkakatitigan, nagsisimula ng away. So, the 3-day work schedule does not necessarily mean na mababa yung kalidad ng kanilang edukasyon. In fact, it is saving them money as far as transportation is concerned. Dahil hindi po sila araw-araw mamamasahe. In fact, I asked also yung mga teachers, bakit po dito nyo pinagsisiksikan ang mga bata? It is because they are proud that yung sila nag-aaral. Batangas National High School has a big history of producing leaders in Batangas. So it is also historic po yung Batangas National High School. That's why dinadayo po yan na mga tao from the different municipality. In fact, we cannot really say na huwag na kayo dito mag-aaral because that's what they want. It is their choice. And ginagawa lang po natin is, tama po yung sinabi, bibigyan po natin sila ng alternative dun sa ibang lugar at kung gusto po nila doon pumasok, then makakapasok po sila. But it is their choice. They want Batangas National High School. They are proud of it. Ang ano rin lang po natin, siguro ang study natin is whether or not the 3-day schoolwork does not lower the quality of education. If
is also studying that and they want to do that in a different municipality, then maayos po siguro ang kalagayan natin sa city. Salamat po. Marahil po ay dapat ay tuloy naman tayo sa susunod na magtanong. Okay. Norbert Maligaya po, ng Javier Marisol. Siguro po, alam po natin na kung kaunlaran na pag-uusapan, sabi nga po kung titignan natin ng ibang bansa, tulad po ng Singapore, narin po yung programa nilang pangsakahan. Balik muli tayo sa bukid para ulunlan. Sa kasalukuyan po, Governor ng Katayuan, kapag ka po nababanggit ang inyong pangalan, nababanggit po yung atis. Atis sa lubog, kape, patako. Sabi nga po ni Jobitson dito, narinig ko, thank you Ate B sa padala ng atis. Pero nung huli ko pupunta sa lubog, wala na po talagang atis. Wala na rin po kakao. Pero hindi po dito siguro malaman namin. Alam ko po na pagtulungan na natin ng pansin. Kasi ang dami-dami po ng infrastructure. Doon pa nga po sa amin, sa Dumantay, dati-dati po maraming munggahan. Ngayon po puro subdivision. So when we know kung paano po natin ma-encourage, kasi we're talking about education, parang tinutulong na yata na kaya yung pinapapag-aral para kalimutan mo na yung pag-uwi. So again, ano po ang programa natin para po mapakulan natin ang food productivity? Dahil sa totoo po, hindi po pwede yung ating tawilis, kasama na rin po ang fishery, kasi po ay parang hindi po pwede tayo handog na ang pakulam, nalilimutan po natin yung pinagmamalaki natin yung ulitan at saka tawilis. Kung makikipusap na lang po tayo may loobusan ng oras ay ipunan naman. So, yun na po wala natin sa food productivity in terms of agriculture. Alam niyo, sa totoo na po, pagdating po sa agrikultura, hindi po kami nagpapabaya. We truly give our full support because sa hearts natin ang thing is agriculture. And if I'm not mistaken, no first term ko, yan ang nakalimutan ko. Yan ang hindi ko masyadong natutuhan. Agrikultura and tourism. Which on my second term and now on my last term, talagang lahat ng pwedeng improvement at pangangalagang suporta ay talagang binibigay ko sa agrikultura. One perfect example, hindi ko lang kaya kasi malahat dahil meron tayong mga mayors na meron din responsibilidad sa pangangalaga ng construction o pagbibigay ng permit o pangangalaga ng agrikultura sa kanilang mga lugar. The governor is just here to supervise. Pero remember, may power din ng mga mayor to give their permit kung ano ang gusto gawin nila sa kanilang mga lugar. But again, hindi ako nagpapabaya. Up to now naman, sa totoo lang po, if I remember right, tumulong ako na mabuhay uli yung atis sa lubog. At kasi yan ay pinasok ng bag, namatay lahat, maliliit lang, yung naging. Pero we were able to recover it sa tulong din po ng ating pang-agrikultura na departamento na pinabantayan po talaga in the Department of Agriculture. And nakaano po tayo, naka-harvest, bumalik. Bumalik yung ating aunties, kaya nga po nagpapasalamat sila sa akin. Kasi bilang token, produkto po ng Batangas at ipinamimigay ko. Atis, suman, minatamis na sampalo, ng lubog. So these are the mga produkto natin na giveaways ko na if you hear them on TV, nagpapasalamat sila. Even the ginataang tulingan, lahat ito, I don't think, hindi ko patay, hindi. If I may, naniniwala ako sa CFA, all the reports, nakakausap ko yung mga asosasyon ng ating mga mamimista, hindi naman patay. In fact, ngayon nga po na na-regulate natin ang Taal, tumataas po ngayon ng, I forgot the term yung pag-ani ng ating pong mga isda. At nagpapasalamat ako sa Panginoon in spite of what happened nung nagkaroon tayo ng mga hindi maganda sa climate. Nagkaroon ng ibang fish kills sa ibang lugar, pero tayo kahit paano nagkaroon ng manageable, hindi ka mukha ng fish kill na nangyari sa atin 3 years ago. So madaling salita, siguro naman, being the governor and one of my priority programs
agriculture, hindi pa rin patay. Andiyan pa ang tawilis, andiyan pa ang tulingan, andiyan pa yung atis, sampalok na nagagawa natin, and other products that we have. It's just na nagiging problema lang po natin sa ngayon ay yung sinasabi ng iba na dapat ay napapakinabangan sa agrikultura ay nagiging residential. Tama po. I think that we need to regulate. But again, if I may, hindi lang pwedeng lalawigan ang nagdidesisyon. May mga lokal o LGUs tayo na dapat ay marunong din magpahalaga sa pang-agrikulturang klase ng kabuhayan. Hindi lahat ay pwedeng gamit. Because that's part of development. That we cannot argue. Pero ang akin lang, ma-regulate. Mag-iwan kayo talaga na kailangan ng agrikultura kung gusto nyo magkaroon ng development sa lugar ninyo. Pero wag naman lahat ng isakripisyo kasama ng kabuhayan at ikinabubuhay ng Batanggenyo na umaasa sa agrikultura. Pero sa ngayon, hindi pa. With all the reports, pag-ikot ko na iba't ibang bayan, hindi pa po. Malusog pa rin. Hindi nga lang natin makakaasa ng 100%. And we are here to support these mga farmers and yung ating mga mangingisda para mapangalagaan pa yung ating kabuhayan pang agrikultura. Okay na po yan sa inyo? Maraming salamat. Okay na po. Okay, thank you. Alright, maraming salamat po, Bob. And let's just, maybe request we just shorten the question, be direct to the point na lang po tayo because we are running out of time. At this point, ay sunod-sunod na po ito, Mr. Giorgio Siniza, Jonathan Rayos, Sister Rolly Florento, Raymar Orihanes, and Oji Fabi. Sunod-sunod na po. Thank you. Last four. Good afternoon, Governor. Si Giorgio Siniza dito ng Veritas sa Spirit FM. Like na yung question ko, kasi nagkakaroon ko yung balita na si Luis Montano tatakong ngayon ng lupa. Just in case, ano kung preparation ang ginagawa niya ngayon at gaano kung suporta ng pagkakaroon ko sa kanyang Correction. Kung nababasa niyo ngayon, pinapapalay ko because akala nila ako nag-encourage sa anak ko. Of course not. To serve a province and to serve people is not easy. If you really want to serve wholeheartedly, it is a sacrifice. Kung talaga gusto mong magsilbi, ang pinakabayad mo lang ay yung tiwala sa'yo. So, my son is doing very well in his career. I am not encouraging him. Pero hindi rin ako nag-discourage sa kanya. Pero hindi ko sinasabi, anak, baka ano, tumakbo ka doon. Of course not. I know the life of my son. So, I just want to make things clear. Hindi ko kino-convince, hindi ko in-encourage ang anak ko to be a public servant because I know it is not easy. But again, ayoko magsalita ng tapos. It is his decision, not mine. Kung just in case, at pagkatapos ng term ko, 18 taon na rin naman ako nasa public service. So, ibig ko sabihin, 18 taon na rin kung nakikita niya yung klase ng buhay meron ako as a public servant. Baka nakaka-absorb siya kahit paano. Just in case, maisipan niya tumakbo, I will still do the same kung anong ginawa sa akin ni Senator Ralph Recto. Don't rely on your name. Study. Dapat alam niya ang papasukin niyo at kahit paano, handa siyang magsakripisyo. Because, hindi na niya makukuha. Hindi na niya makukuha yung sweldo or income na nakukuha niya sa show business pag pumasok siya at gustong maglingkod ng tapat. Hindi makukuha. So, in a way, there is really a sacrifice. So, I am not encouraging my son, but at the same time, just in case mag-desisyon siya, andito lang din ako to support him. Alright, sir. Mabuti pa yung mga na-I-M na. Thank you, thank you. Right, thank you po, Sir Jonathan. Magandang hapon po. Ang aking po katanungan ay tungkol sa Batangas Livelihood Center sa ating port area. Ito po ay pinagawa noong administrasyon ni dating Governor Emerald Dumandanas. Hindi nagamit sa panahon ni dating Governor Armando Sanchez. Ngayon, ano po ang gamit nito at anong pakinabang ng ating probinsya sa usanin ito? Ito ba ay patuloy natin binabayaran sa Land Bank ang ating pagkakautang? Ano na ang katatayuan ng ating lease contract sa PPA sa lugar na yun? Salamat. You want me to be honest? I'm so frustrated with that.
napakahirap po na mag-release ng 44 million para magbayad ng utang for a white elephant na katulad nito. Sakit ko, marami ka na. But again, hindi kami makagalaw because of MOA na meron kung ano yung purpose ng building na ito. But it's just, let's just say na meron mga bagong negotiation na ginagawa ngayon with PTA. Paano po pwedeng mapakinabangan pa itong MOA na ginawa dito para sa building ng BPLC. Na sana naman makabawi tayo kahit paano sa binabayaran natin pagkakautang nito. In fact, Mayor Vic, would you like to add? Admin, ito. In fact, recently, last week, they went around there, di ba? Umikot kayo para tignan at makipag-usap sa mga manininda doon. Ipapasa ko na, Jonah. Admin. Thank you, Pugo. Mag-status po ngayon ng BPLC. Yung contract po ay nagkakaroon po kami ng request sa PPA for renegotiation. So, sumulat po kami sa PPA for renegotiation of the contract. Ang contract po yun mag-last until 2028 pa. So, we still have 14 years to operate that particular Batangas Livelihood Center, Provincial Batangas Livelihood Center. So far naman po, patuloy ang pag-uusap ng Batangas Economic Enterprise Board. Kasi ito yung mag-desisyon kung ano talaga yung gagawin dito. So we're waiting for the action of the Philippine Port Authority National through General Manager Attorney Santana. So we'll update everyone what is happening right now. Salamat po. Next question, please. Last three questions, Mr. Wally Florento, Raymond Marijanas, and Oji Ali. Magandang ako po, Oji Papi po na 5.9 Spirit FM. Tanong ko po ay para sa mga kinalaman sa kabataan. Ito pong nakaraang palarong pabansa, patuloy pong namayagpag ang ating mga manlalaro na Batanggenyo. Ano po ang hindi pang palatuntunan ng programa para sa mga kabataan upang ito patuloy o mapanatili ang ganitong status ng mga ating mga manlalaro sa ating lalawigan? Ako po talaga ngayon ay ipakausap ko rin si Superintendent. Nandiyan po yung mga nanalo natin mga kabataan kanina sa basketball, volleyball. Nandiyan po sila kanina sa akin. At bilang number 2 sila overall, tama Superintendent Rockford, ay definitely pride po ng Batangas. That's why kanina po binigyan naman namin sila ng pagkilala. Sa akin po ngayon ito, in fact, I just met some people last Monday. Itong natitira kong 2 years para gusto ko i-enhance, dagdagan pa yung suporta sa kabataan when it comes to our sports program. Which means we will not just rely on our STAA, kung saan lumalaban yung mga estudyante. Gusto ko po mag-create pa ng some sports na po pwede pa natin i-enhance o matulungan o ma-improve for the year 2015 hanggang 2016 bago po matapos. Lalo na gawa na yung ating provincial community park. So, intayin lang natin, we are on the planning, nasa plano po kaming panahon ngayon. Ano-ano ba ito? Siguro yung ginagawang mga bayan-bayan na basketball. Ba't hindi tayo kumuha ng isang mag-umbrella ang provincial at bawat bayan maglaban? Enhancement for the youth, para lang po maging busy. What else? Basketball with the kalaban na matitigas dito mga kabataan, with the mga artista, basketball superstars, para makakreate lang tayo ng interest sa ating mga kabataan. That was only last Monday. Meron pa ako naisip ng mga sports na usap ko si Joko. What else? But anyway, I'm so sorry. Basta ito na lang. To make it brief, hindi ko na po matidetalye, but that was only last Monday. This coming 2015 up to 2016, gusto ko pong i-improve at i-enhance pa ang sports program ng lalawigan ng Batangas. You can expect on that. Okay po, maraming salamat. Governor, in addition to that, Governor, si Mr. Luis Masabi ko sa pulong nasa SM, being the chairman ng Muay Thai sa Portuguesa. So mag-aaral po siya ng mga kabataan para po sa Muay Thai. Yeah, ayun nga pala, isa pa po yun.
maraming salamat po sa mga tulong na galing sa provincial government. Ano po? At sa naman sa rice production program, naka-avail po kami ng traktora galing sa provincial, certified rice seeds, fertilizer, at saka mga trainings. Then sa vegetable production naman po, bilong din. Mga inputs, mga organic fertilizer, mga vegetable seeds, saka training seminars. Kaya din po sa livestock. Nakakabil po kami ng mga vaccination at support ng program. So, maraming salamat po lang. So, siguro po, sa kalat po ng bawal, bilang municipal agriculturist, yung po aming pag-coordinate sa provincial government, palagi po na dyan. At sa pamumuno po sa dyan, ng Dihan, ni Isara, maraming salamat po. Salamat po. Siguro sa mga ito ay nais ko pasalamat sa Vice sa invitation niya. That once in 3 months ay mayroon mga pagkakas dito. Nakita natin may mga issues, may mga concerns na nare-resolve. Palagay ko po mga governor, kulang yung once in 3 months. Baka papayagan ninyo kami dito na once a month, in 2 months. Opo, once in 2 months. Kaya po facilities po na ito. Quarterly, pero once in every 3 months? Ito, proposal ko nila, kahit wala kayo, ito yung mga national agency na kailangan nila. We can discuss with you. Sabihin po, kung buwan-buwan daw yung pwede magkakaroon nila ito, kasi maganda po participation ng lahat eh. Yan lang yung mga agency na kulang pa tayo. Ano po? Yeah. Ano bang balak niyo po? We can accommodate once in every 2 months. Is it okay po? Opo. Okay po sa inyo, engineer? Opo. Maraming salamat po. So, napakalaga po na salamat po ba? Thank you very much. Okay, tuloy na po ninyo sa inyong parting words saka po sa ating panamuhin si Governor. Thank you very much, Engineer and Ms. Abby. Before my parting words, in behalf of the Sangguniang Panlalawigan ng Batangas, nais po namin kunin yung pagkakataon ito dahil alam namin yung pagbihira ang ganitong oras na lahat tayo ay tinutimo para sa isang usapang pangkayapaan at usapang pangkawalan. In behalf of the Sangguniang Panlalawigan, nais po namin magbigay ng ulam sa mga landmark legislations o mga ordinansa at resolusyon na aming naipasa sa taong 2014. Ito po ay hindi mahaba at dito lang ang aking pagsahin. Kasama po ang principal sponsor ng ordinansa. Among others, the Provincial Court in 2014 passed Provincial Ordinance number 2, sponsored by the Honorable Mabel Verducios, co-sponsored by the Honorable Ramon Bausas, an ordinance regulating the resale of forfeited unregistered real properties of the province of Batangas. Ito po ay sa Committee on Ways and Means. Ganun din po, Ordinance number 3, sponsored by the Honorable Dexter Dugan, co-sponsored by the Honorable Roman Rosales and the Honorable Mabel Verducio, an ordinance creating a teachers training institute in the province of Batangas. Ordinance number 4, sponsored by the Honorable Roman Rosales and the Honorable Mabel Verducio, is an ordinance creating the Batangas Province Outstanding Public Educator Award System, together with the Honorable Dexter Dugan. And lastly, ordinance number 5, an ordinance sponsored by Board Member Dugan, Dexter Dugan, an ordinance establishing the Batangas Institute Training Center for teachers. Another landmark resolution sponsored by yours truly, together with Board Member Mabel Verducio, Board Member Caloy Bulia, Board Member Marvin
and Board Member Kim Briones, a resolution requesting the House of Representatives and the Senate of the Philippines to pass a law adding 2 legislative districts to the existing 4 legislative districts of the province of Batangas. Ito po ay aming napag-usapan na rin sa Batangas some 1 or 2 months ago tungkol po sa reapportionment or redistricting ng lalawigan Batangas o yung pag-create ng Lone Congressional District of Batangas City and Lone Congressional District of Lipa City. Once again, in behalf of the Sangguniang Panlalawigan ng Batangas, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng buo ng usapang pangkayapaan, usapang pagkaunlaran. Huwag po kayong mananawa at kami po ay hindi mananawa na magtrabaho at magpulan po sa inyo. We would also like to congratulate Governor Del Santos Recto and our department heads sa aming administrasyon for a job well done, especially for this 3rd and final term of the Recto Leviste administration. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you so much, Vice Gov. And in relation to what the Vice Gov said, magkakaroon po ng auction sale of forfeited properties on July 8, 10 a.m. at the lobby of this building. At may pinapatanong din po, may pinapa-inquire si Bukal Tanoy, kung meron po mga taga-Startup Corporation, kailan po ba mag-open yung second phase ng ating Startup Way? Ayun, sa susunod na lang daw po yan. Alright, at this point, ay muli natin tatawagin ang ating mahal na governor para magbigay ng kanyang mensahe at mag-bye-bye po sa ating lahat. Salamat po sa tumutuwa ng mga Batangas. Maraming salamat po sa inyo. We've talked a while ago that we will continue to do this even once in 2 months. Para po meron naman kami pagkukulat sa inyo. Tama po ba? Siguro kahit paano ay nakapaglaan kami sa inyo ng klase ng serbisyo na ginagawa po ng provincial government para po sa lalawigan ng Batangas, ganun din po sa mga Batangueños. May I take this opportunity again to thank each and every one of you, mga representative po natin from different sectors, mga inagala po natin, may uniform, mga kapitan, maraming salamat po sa inyo. Friends from the media, maraming salamat po. Sa ating pong kapulisan, maraming salamat po, Colonel. Mga department heads, thank you very much. Admin, Atty. Montealto, maraming salamat po. Thank you. Saan ka ba? To each and everyone, maraming salamat. Hindi ko na po papahabain. Ito po ang ginagawa ng provincial government. Gusto ko lamang po may bahagi sa inyo, being the mayor, being the governor of the province. Marami po. Mayor pa rin, nakita ko mga tikali pa eh. Mayor pa rin. Being kanina po, naglalawigan ng Batangas. Asahan nyo, itong natitirang 2 taon pa, I will truly do my very best. But again, I cannot do this alone. At kaya po ako nakatagal ng ganito dahil po sa tulong po ng bawat isa sa inyo. The cooperation and the participation you give me, being the governor, maraming salamat po. Again, if I may reiterate, if I am getting any positive feedbacks and all these achievements that we are getting, hindi lang po ito dahil kay Governor. I am proud to say, because we have teamwork in the province of Batangas. And I am very proud of that. Lastly, kadating, hindi na po ako aasam ng summa cum laude o gold medal. Pagkatapos na lang po ng termino ko sa tulong ng inyong lahat, masabi nyo lang at masabi ng Batanggenyo na Governor Vilma Santos Recto served us well. Panalo na po ako doon. Maraming salamat po! Mabuhay ang ating Batangas, mabuhay po ang Batanggenyo, mabuhay ang ating pagkalalugan. Thank you!
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.